Samuel POV. Pumababa pa lang ito ng hagdanan, pero ang tingin niya hindi na mawalay dito. She's really a goddess, a beauty that his became obsession. May maputing balat, matangos na ilong na bumagay sa bilugan nitong mukha. May mahahabang pilik mata, mapupulang labi na natural ng mapula. Kahit walang nakalagay na lipstick, this is his woman, his wife-to-be and his love. Kaya gagawin niya ang lahat maprotektahan lang ito. Looking at her right now. Nag-iba na ang kulay ng mga pisngi nito. Nagkalaman na rin kaya masaya siya talaga, na sa wakas natagpuan na niya ito. He can't imagine his life anymore kung mawala pa ito sa kanya. Titig na titig lamang siya dito habang papalapit sa kanya. Hey, may problema ba? Agad nitong tanong sa kanya. No, baby, I'm just happy looking at you, you're so gorgeous. Nakangiting saad nito. Naku Samuel, binola mo pa ako, wala akong panlibre sa'yo, wala akong pera. Pagbibiro niya dito. Silly girl, I want you do that na ikaw ang manlibre. And it will never happen. Lambing na nito sa kanya. Napangiti na lang ito sa mga sinabi niya. Taro na, agad niyang hinawakan ito sa kamay, at pinagsalikop ang kanilang mga daliri, napatingin naman ito sa mga kamay nila, kaya napailing na lang siya habang nangingiti. Pinagbuksan niya ito ng pinto, at sinigurado na maayos ito sa pag-upo, at kinabitan ng seatbelt, kaagad din niyang ninakawan ng halik sa labi na ikinagulat nito. Natatawa siya sa naging reaksyon nito, hindi pa talaga sanay ito sa kanya, well masasanay din ito at gagawin niya yan. Nakapasok na siya sa kotse nang lingunin niya ito, where do you want to eat baby? Kahit saan lang, wala naman akong alam. Sagot nito. Okay. Ako nang bahala, at pinaandar na nito ang sasakyan, kinuha na rin nito ang kanyang kamay, at pinagsalikop kahit na nagdadrive siya, gusto niyang nakahawak pa rin siya dito. He can't stop smiling while driving, habang magkahawak kamay silang dalawa, panay rin ang sulyap niya dito. He never had a serious relationship, until he broke up with Maris Guillermo, his first girlfriend, when they were in high school. Wala din naman siyang masabi sa dalaga noon, she's so beautiful, halos makipagbugbugan pa siya noon sa ibang nanliligaw dito. She became the campus queen, kaya marami ang may gusto dito. And he's so lucky na siya ang sinagot nito. Maris is a very loving and caring woman, lagi siyang pinagluluto ng paborito niyang pancake, kahit sablay man at sunog minsan, masaya pa rin siya noon she's trying to cook for him. But after graduation, his parents decided that he continue his studies in America, together with his friends. Nang malaman nito nakipaghiwalay ito sa kanya, ayaw daw nito ng long-distance relationship, kaya wala siyang magawa, pinabayaan niya ito. After he settled in Harvard, he heard a news that Maris has been married to her childhood sweetheart Junel Rosales. He's happy para sa dalaga, napamahal din naman ito sa kanya. Hindi siya makipagbugbugan kung hindi niya minahal ito, maybe she's not really for him, kasi madali lang niya natanggap nung makipaghiwalay ito sa kanya. Maybe God led the way para sa kanila ng katabi niya ngayon, he knows hindi lang dahil sa obsessed siya dito, pero alam niya mahal niya ang dalaga, kaya gagawin niya ang lahat mapasaya lang ito. Inihinto na niya ang sasakyan sa harapan ng isang restaurant. It's a seafoods house. His favorite dito sila lagi dinadala ng parents nila ni Lexi noong mga bata pa sila. Paborito din kasi ng kapatid ang mga pagkain dito. Let's go baby, aya na niya dito. Nauna na siyang bumaba para ipagbukas ito at inalalayang bumaba. Ingat na ingat siya dito, lalo na dinadala nito ang mga anak nila. Maganda ang paligid dito, napapalibutan ng mga bulaklak, malamig ang pakiramdam at maaliwalas, kaya maiinganyo kang balik-balikan ang lugar na ito para kumain. Nang makapasok sila sa loob, agad din namang may lumapit na waiter sa kanila. Good afternoon, sir, ma'am, what's your order? Tanong nito sa kanila. Napangiti ang waiter nang mamukhaan siya nito, kayo po pala Mr. Santillan. Anito? Just give me the usual foods I order, every time I came here, sagot niya dito. And what's for you baby, just order anything you want. I want Italian seafoods pasta with mussels and calamaris, samahan mo na rin ng oyster with sauce, and also grilled halibut with peach and pepper salsa. Yan lang. And your drinks ma'am? Fresh mango juice with a little sugar only. Thank you.
Okay sir, ma'am will just serve in a moment. Ani ng waiter nang tumalikod na ito sa kanila. Pagkakuha ng order nila, wala ka bang gusto baby, baka you need more? Tawagin ko ulit ang waiter para dagdagan ang order mo. Saad nito na nakatingin na sa kanya. No, okay na ang mga iyon, marami na, baka hindi ko na maubos pa. Ani niya dito na nakangiti. Okay baby, just wait for me here, I'll just go the restroom, sandali lang ako. Alam niya dito. Nililangon pa niya ito habang papaalis sa lamesa nila. Ayaw niya maniwanan ito pero naiihi na talaga siya. Napapamura siya sa sarili niya habang naglalakad papuntang restroom. Lauren POV. Iniwanan siya ni Samuel saglit para umihi ito. Nakikita pa niyang panay ang lingon nito sa kanya. Parang natatakot na bigla na lang siyang mawala sa paningin nito. Napapangiti na lamang siya sa aksyon nito. Nararamdaman niya na masyadong protective sa kanya ang binata. Kaya masaya siya na dumating ito sa kanila ng mga anak niya. Napahimas tuloy siya sa may kaliitang umbok ng tiyan niya. Baby, is there a problem? Agad nitong tanong, nakabalik na pala ito mula sa restroom. Di niya namalayan dahil abala siya sa paghimas ng tiyan niya. Maya-maya lang dumating na din ang order nila. Pagkakita pa lamang niya sa mga pagkain, naglalaway na siya kaagad. Kaagad niyang kinuha ang kutsara at tinidor, at inumpisahang kumain. Hindi man lang niya naalala na may kasama pala siya. Kaya nang tumingin siya dito ang lapad ng pagkakangiti nito sa kanya. Bigla tuloy siyang na-conscious, baka sabihin nito na patay gutom siya na di nakakain ng 10 taon, kaya bigla siyang napasimangot. What's wrong baby? Ayaw mo ba sa food mo? Sabihin mo lang magpapaluto tayo ng gusto mo. Sunod-sunod nitong tanong. Napailing na lang siya, no baby, I like the food. Nahiya pa siyang tawagin itong baby. Pilit na niyang sinasanay ang sarili, nginitian na lamang niya ito. Samuel POV. Patapos na silang kumain nang biglang may pumulupot sa mga braso niya, nagulat pa sila parehas ni Lauren. Hi honey, I've been missing you. Ayaw na akong papasukin ng mga gwardya sa kumpanya mo. Pag ikinasal na tayo, sesantihin ko lahat ang mga iyon, sa pinalambing na boses nito. Inagaw niya ang mga braso dito nang makitang nakasimangot, at tila namutla ang mukha nito sa kanya. If you don't mind, I have my wife here. Diniinan na niya para ipahalata dito sa babae. Kaya nagulat din ito nang marinig ang sinabi niya. You have a wife. Hysterical na sabi nito. Yes, and she's with me, so if I were you, stay away from me. Tiimbagang niyang sabi dito. Kaagad din itong lumingon kung saan ang pwesto ni Lauren. Namutla ito nang makita niya ang dalaga, pero bigla din naging matapang ang anyo nito, na parang kakatay ng tao habang nakatingin sa dalaga. Oh, so the slut is here. Is she your wife? Lingon niya sakin habang dinuduro si Lauren. Na nakayuko lang at mukhang nanginginig na ito, kaya agad niyang dinaluhan at yakapin. Don't you ever call my wife a slut? He raised his voice already. Galit na galit pa siya sa sinabi nito kay Lauren. You don't know that woman? Turo nito sa dalaga. Nagbebenta yan ng laman para may pambili ng luho niya, at kung sino-sinong lalaki ang nakagamit dyan. Kaya namatay si daddy nang mabalitaan nito ang pinaggagawa niya, hiyaw din ito. Hindi na siya nakapagtimpi at kahit babae ito na sample niya. Nagulat din ito sa ginawa niya, hindi siguro nito inasahan na masampal siya. How dare you to slap my face, Samuel? Galit nitong Saad. Hindi totoo yan, kayo ang may kasalanan, kung bakit namatay si daddy. Hilam sa luhang sagot na rin ito, napalapit na ito sa braso niya sa sobrang panginginig, kaya mas lalo niya itong niyakap. Well, sinong maniniwala sa'yo? Lakas loob pa ring salita nito. Don't push my limit, Miss Valdez, baka hindi lang sampal ang abutin mo sakin, kung hindi ka lang naging babae pagbabanta na niya dito. If I were you, get out on our way now, baka pagsisihan mo ang ginawa mong ito. Hindi mo alam kung sino kinalaban mo, Miss Valdez. Tiimbagang niyang Saad dito, pero parang hindi man lang natinag ito. Hindi pa tayo tapos, Lauren, matalim nitong tingin, at kuyom na kuyom ang mga palad nito sa galit habang nakatingin sa dalaga. It's over, Miss Valdez, ayaw ko nang makita ka pa at lumalapit sa asawa ko. Once makita kita, siguraduhin mo lang na wala kang gagawin sa kanya. Banta niya ulit dito. Nang gagalaiti itong tumalikod sa kanila, ngunit matatalim na tingin ang binigay nito kay Lauren. May araw ka din, Lauren, sa akin pa din ang huling halakhak.
Gigil nitong sabi bago sila iwanan. Baby don't worry, I'm here, no one's gonna hurt you. Pagpapakalma niya rito habang hinihimas ang likod nito. Natatakot ako Samuel, baka kung anong gawin nila sa akin at sa mga anak natin. Humihikbi niyang saad dito. Baby don't think that. Ako nang bahala, hindi kita pababayaan. Calm yourself now, makakasama yan sa mga anak natin. Alaw na niya dito at hinalikan pa niya ito sa noo. Let's go now, iuwi na muna kita. At babalik ako sa opisina. Inalalayan na niya itong lumabas, nararamdaman niyang nanginginig pa ito. Kaagad niyang hinatid ito sa bahay nila, para makabalik sa opisina. Kailangan na niyang makausap ang mga kaibigan, para maumpisahan na ang dapat nilang gawin para sa mga plano nila. Unahin na niyang tawagan si Nike sa opisina nito. Hindi na niya inintay pang sumagot ito, inunahan na niya agad. Dude, can you come to my office now? Agad niyang sabi dito. May ginagawa pala itong milagro. I hate you dude, sabay baba niya ng tawag dito. His friends are horny best. Wala nang pipili na oras at lugar just like him before he meet his beautiful innocent wife. He's been celibate for how many weeks already? Simula nang matagpuan niya si Lauren, he respect her a lot. Kaya kahit gustong-gusto na niya, pinipigilan niya, he can still do it on my own. Papasok na siya ng building ng makarinig ng nagwawalang babae, at pilit kinakaladkad ng mga gwardya niya. Pitawan niyo ako, hindi niyo ba ako kilala? Ako ang magiging asawa ng boss niyo, kumanda kayo sa akin, mga walang hiya kayo. Sigaw nito sa mga gwardya niya, at pilit na kumikawala. Miss, ito ang utos ng amo namin, sinusunod lang namin kesa mawalan kami ng trabaho. Saad pa nito sa babae. Mga walang hiya kayo, bitawan mo ako, mga mababaho kayo. Sasantihin ko kayo pag ako na ang boss nyo, kang ayaw pa nito. Naku miss, pag ikaw naging amo namin, di bali na mawalan kami ng trabaho, kung ganyan kasama ang ugali mo, anang gwardya niya na napapailing pa. Mga makakapal ang mukha nyo, kayo lahat, antayin niyong dumating si Samuel, isusumbong ko kayo. Utos nga ni boss, kaladkarin ka. Sinalubong na niya ang mga ito. Get her out here and ban her if she comes near, kaladkarin niyo ulit, utos na niya sa mga ito. I hate you Samuel, don't do this to me. Magsisi ka talaga sa ginawa mong ito, galit nito siyang hinarap. Don't test my temper woman, baka hindi lang sampal ang maranasan mo sakin, sabay hawak niya sa baba nito at piniga. Napapangiwi na ito sa sakit, mas lalo niyang diniinan ito para maramdaman nito lalo ang galit niya. Ilabas na yan at bantayan ng maigi, utos pa niya. Opo boss, sabay pang sagot ng dalawa. Babalikan pa kita Samuel, sisiguraduhin kong babagsak ka rin sakin. Tinalikuran na niya ang mga ito. Yumiigting ang mga bagang niya, at gusto niyang suntukin na ito kung lalaki lang sana ito, kanina pa ito bumulagta sa harapan nila. Dumiretso na siya sa opisina niya, at doon na lang antayin ang mga kaibigan niya. Kailangan na nilang magplano, baka mahulpa sila at maunahan ng mga ito.